Para sa kaligtasan ng mga motorista, ipiniliwanag ng MMDA ang kaibahan ng adaptive signaling system sa countdown timer ng mga traffic light. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Binigyan din ni MMDA Chairman Romualdo Artes na hindi trapapatibong sa mga motorista ang paggalis sa mga traffic light na may timer. Ayon kay Chairman Artes, layo ng adaptive signaling system para itaas ang antas ng kaligtasan ng mga motorista at gawing mas maayos ang daloy ng trapiko. Gaya ng mga bansang Cyprus, Vietnam at Singapore ang nasabing sistema. Imbis na umabante tayo, pabaliktad ang MMDA, hindi po. In fact, yan nga po yung ginagawa na sa ibang bansa, including Singapore, na first world country, na mas disiplinado yung kanilang mga kababayan. Taong 2022 nang sinimula ng MMDA ang pagtanggal ng mga traffic signal countdown timer sa ilang intersection kung saan otomatikong ina-adjust ang tagal ng ilaw batay sa aktwal na sitwasyon ng trapiko. Magbiblink o magpapatay sindi ng 5 beses ang berdeng ilaw bilang babala bago ito magpalit sa dilaw na ilaw na tatagal ng 3 segundo at tuluyang maging pula bilang hudyat ng paghinto. Nakikipag-ugnayan ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtanggal ng mga traffic signal countdown timer. Samantala, lalagyan na rin ng CCTV camera ang ilang pribadong paaralan sa San Juan at Quezon City na malapit sa mga pangunahing lansangan sa pagpapatupad ng NCAP. Nilinaw ni Chairman Artes magtatalaga pa rin ng mga traffic personnel upang isaayos ang daloy ng trapiko. I-refine lang namin yung rules. Baka magkaroon lang kami ng adjustment, like, syempre hindi naman namin pwedeng ipitin or pagbawalan na pumila papasok. So, pwede natin ialat siguro yung rightmost lane para makapasok sila sa eskwelahan. Ipatutupad ng MMDA ang 30-second rule para sa mas mabilis na daloy sa harap ng mga paaralan at irerekomenda na magkaroon ng sariling school bus service ang mga paaralan para makabawas sa mga pribadong sasakyan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.